Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Dreams come slow and they go so fast. You see them when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see him when you fall asleep, but never to touch him, never to keep. 'Cause you loved him too much and you died too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. And you let him go. Oh, oh. And you let him go. Oh, oh. And you let him go. Oh, oh. And you let him go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love him when you let him go. 'Cause you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love him when you let him go. And you let him go. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song.
Oo, ito mo. Tayo mo muna. Tayo mo ng diretso. Mahina po. Ano sabi ko nga sa iyo, maglalakad ka rin. Ay, na yung isang kanon. Hindi lang kasing practice yan eh. Ano exercise eh. Buka muna, sige. Buka muna para matanggal natin. Tanggal mo muna. Pagka ba ano, wala na siyang ano? Diretso na siya. Pinasalang yun. Yan pala naglalagay. Para man. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together, 'cause I will be tomorrow morning. If you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here.
I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty. Tell you all the things you want to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here, just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever. 'Cause I will be here. I will be here. I will be here. Ako po si Brother Ash, hindi pa ako pastor, ano? Brother lang po ako. So, ngayong gabi, katulad nga nung lagi kong sinishare, si Jesus nga may kakayang buhayin si Lazaro, pero umiyak muna siya. Bakit? Dahil mahal niya si Lazaro. So, kung gusto niyo umiyak, yan ay damdamin natin, bigay sa atin yan ng Diyos. Siyempre, for 13 years natin kasama si Davis. Katulad sa loob ng 13 years na yun. Maraming magagandang bagay yung maganda yung magandang alaala yung nakuha namin sa kanya. Kahit hindi ko umabot ng 13 years, kahit isang taon pa lang, di ba, kapag baby pa lang, tuwang-tuwa na tayo. So, malungkot talaga, nakakalungkot kasi nauna na siya sa atin sa kabilang buhay. Actually, una-una lang yan. Sabi nga sa Biblia, lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang panahon. Yeah. Sabi, binasa rin ito ni Pastor Rudy nung nakaraang linggo. Babasahin mo rin natin. May Biblia po ba kayo? Sabi po sa mga ngaral 3:12. Hindi may mga Bible po pwede po yung gumamit. At yung wala naman po, makinig ka lang sa akin. Pasensya niyo na lang po ang boses ko. Kasi ako po ay may asthma ngayon. Amen. Sabi po dito, si Solomon po nagsulat nito. Sabi niya, mga ngaral 3, verse 1 hanggang 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pag-aani. Amen. Hindi naman nalingitsin nyo, no? Di ba? Na lahat ng mga bagay sa mundo ito may mga hangganan. Minsan hindi pare-pareho, pero lahat yun may hangganan. For example, itong bulaklak na to. Kahit gaano mo siya kasayin ng tubig, lagyan ng mga fertilizer para gumanda yung bulaklak niya, darating pa rin ang araw na malalanta pa rin siya. Ibig sabihin na kapag namatay ang ating kapatid, hindi siya mahal ng Diyos. O hindi tayo mahal ng Diyos kasi, diba katulad niya, si J. Trista, anak niya po siya, ano pong pangalan niya? J. Mark. So anak siya ni J. Mark at anak ni Ate Lovely. Tama? Pero hindi ibig sabihin dahil nawala siya o kinuha na siya ng Diyos, hindi masama siyang ginawa o hindi siya mahal ng Diyos. At hindi rin ibig sabihin nun, pinapahirapan din kayo ng Diyos. Tama? Ang totoo niyan, lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa atin sa mundo, habang nabubuhay tayo hanggang lumipas tayo,
may dahilan. Dahil yun sa kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Gumagawa ang Diyos sa atin, hindi para sa ikakahirap natin, ikakahati natin, kundi para sa mabubuting bagay na para din sa atin. Amen ba? So, pwede natin basahin yun dito sa Roma 8:28. Kami po dito, Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabubuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen ba? Pagdating natin, pakinggan natin ang mabuti ha. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Ang tao, may layunin ang Diyos para sa atin. Tinawag niya tayo. Yan. Kung ano yun, hindi naman yun yung topic natin ngayon. Ang gusto ko lang ipin ngayon is, hindi porket may nawala sa atin, masama ang Diyos sa atin, o hindi tayo iniibig ng Diyos. Katulad nga ng sabi niya dito, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Amen ba? Kung ano yung mas ikakabuti natin, hindi natin alam yun. Tama? Ang mas nakakaalam nun ang Diyos. Kasi bakit? Siya yung gumawa sa atin eh. Ang sasakyan, hindi niya alam kung ano yung masisira sa kanya. Hindi niya rin kayang ayusin. Tama? Ano yung kayang umayos sa kanya? Yung gumawa lang din sa kanya. At yung marunong gumawa sa kanya. Tama ba? So, huwag tayong malulungkot. Actually, ako mas nalulungkot ako kapag humahaba yung buhay ko, tapos nagiging wala lang kabuluhan. Yeah. Ang isipin natin palagi, darating ang araw, malalapit na rin sa atin yung panahon natin. Yeah. Katulad ni Matrix, paano din tayo. Kaya itong mundo ito, mawawala rin ito. Isipin natin, total, hindi na naman po si Matrix yung anak ko ninyo, tama po ba? Meron pa po kayong anak kasi. So, isipin natin, pagdating ng araw, si Matrix na una, ando na siya sa Ama. Tayo kayang nabubuhay, saan kaya tayo pupunta? Diba? Pupunta ba tayo kasama si Matrix? O pupunta ba tayo kay Matrix? O pupunta tayo doon sa dagat-dagatang hapon? Diba? Si Matrix, wala na siyang problema. Sisidlan na natin nandito. Tama? Kaya tayo, yung kaluluwa pa natin nandito pa sa atin. Yung mga kaluluwa pa ng mga mahal natin sa buhay, ay nandito pa sa kanila nila sisidlan. Isipin natin, ano ba tayo pagdating sa hinaharap? Ano yung mga minamahal natin? Ano yung mangyayari sa kanila pagdating sa hinaharap? Kaya ba natin silang ihanda o papabayaan na lang natin? Kasi may kanya-kanya naman tayong panahon. Naisip na natin minsan yun? Yeah. So kailangan maging handa rin tayo palagi. Tama? Amen ba? Kuya, maging handa ka sa asawa mo. At Ate Lovely, maging handa ka rin sa asawa mo. At kayong dalawa, maging handa kayo para sa inyong anak. Diba? Meron pa naman siya. Tama ba? Maging handa kayo. Sa ngayon, habang nabubuhay tayo, mag-focus tayo sa ating pamilya. Saan ba sila pupunta pagdating ng araw na panahon lang nila? Mauuna ka ba sa kanila? O mauuna ulit sila sa iyo? Saan mo ngayon sila dadalhin habang nabubuhay pa sila? Saan mo sila ihahanda? Sa hinaharap nila dito sa mundo o sa hinaharap nila sa kabilang buhay? Diba? Diba? Nung nakaraan, may nagtanong sa akin. Kilala niya naman na kung sino yung nagtanong. Kilala niya kayo sarili. Tanong niya sa akin, sabi niya, may nagawa bang masama si Matrix? O may kasalanan ba siya kung bakit siya namatay? Meron ba? May kasalanan ba si Matrix kung bakit siya namatay? May kasalanan ba siya sa Diyos? Meron po ba? Wala. Alam niyo po, ang Diyos, totoo mabuti siya kay Matrix. Sobrang napakabuti ng Diyos kay Matrix. Alam niyo po bakit? Si Matrix, bago pumanik sa Ama, nagkaroon muna siya ng panibagong buhay dito sa mundo. Isingilang muli siya. Inihanda siya ng Diyos sa bagay na yun.
nabautismuhan mo na siya. At basahin ko dito sa Roma 6:4, kasi baka sabihin nyo yun ito ko na. Roma 6:4. Ang sabi dito, sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kanyang kamatayan. Sa bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ulitin ko po, sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Yan. Si Jedrix, binuhay muli siya ng Diyos. Kasi alam niyo ba ang tao, kapag hindi pa nababautismo ang kasama ni Kristo, patay pa. Kaya, di ba si Adan at si Eva, nung kinain nila yung prutas, sabi sa Bible, namatay sila. Pero hindi naman talaga physically, pero spiritually. Kasi bakit? Naputol yung ugnayan nila sa Diyos. Kasi ang Diyos, siya yung nagbibigay ng buhay. Ngayon, si Adan at saka si Eva, nung nilabag nila yung kautusan ng Diyos, lumayo sila o naputol yung relasyon nila sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, tayo ngayon, yung iba sa atin, patay pa spiritually. Nabubuhay lang tayo dito sa katawan nating lupa, pero patay tayo spiritually. Si Jedrix, inihanda muna siya ng Diyos. Diba? Nabautismuhan muna siya bago siya namatay. Merong kabutihan Diyos sa kanya. Ikaw na nabubuhay, nabautismuhan ka na ba kasama ni Kristo? O kunwaring bautismo lang yung nabunta. Kaya ako, tiyak na tiyak ako si Jedrix. Kaya kinuha ng Diyos kasi iniingatan siya. Baka pagdating ng panahon, masayang yung bautismo na binigay sa kanya. Tiyak na tiyak ako, kaya kinuha siya ng Diyos. Kaya kinuha siya sa atin. Kasi baka dumating ang araw, may dating nakapahamakan, madala pa siya, magkasala pa siya. Ang ginagawa ng Diyos, kapag gano'n, kinukuha niya na kaagad. Tama? Hindi siya naman nagbibigay ng buhay eh. At tulad ng sinabi dito sa Isaias 57:1-2. Sabi dito, Isaiah 57:1-2, ang taong matuwid kapag namatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit, siya'y kinuha upang iligtas sa kapahamakan. Ulitin ko ha, nunawayan natin mabuti. Ang taong matuwid kapag namatay, walang nakakaunawa at walang nakikialam. Ngunit, siya'y kinuha upang iligtas sa kapahamakan. Ang tao pala kapag namamatay, halimbawa matuwid ka. Walang nakakaunawa kung ba't ka namatay. Sinasabi natin minsan, ba't hindi na lang yung namatay yung mga addict dyan sa labas? Yung mga drug lord, yung mga scammer, yung mga maiitimang buti. Bakit ang namatay yung mabuti pang tao? Diba hindi natin naunawaan? Minsan hindi na lang din natin pinapakialaman eh. Sinasabi na lang natin, para din naman sa kanya yan. Yun na, para na lang pakialaman. Tama ba? Pero ang tunay na layunin ng Diyos, kung bakit may namamatay na mga bata pa, may namamatay na sanggol pa, pagkalabas, namamatay na kaagad. Diba? May namamatay, hindi pa talaga tumatanda sa pababa sa 20. Ibig sabihin ba, masama ang Diyos sa kanila? Hindi. Sabi kasi dito, ngunit siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Kaya siya kinukuha upang iligtas na sa kapahamakan. Sa Jedrix, ganoon din. Pero hindi yung cancer. Hindi naman nalingit sa kalaman natin eh. Cancer. Bihira lang yung tumagal ng isang taong buwan. Yung iba may nakakasurvive. Tama ba? Pero siya, bago umalis sa Jedrix, nakilala niya muna kung sino yung mga tumulong sa kanya. Tunay na tumulong sa kanya. Nakapagpasalamat muna siya kung sino yung nag-alaga sa kanya. Siya naman ang may kilala niya. Siya naman din siya lagi nakakita kung sino yung mga yun. Ako, di ko alam kasi di naman ako dito nakatira. Ayun, di nyo rin alam. Kahit mag-iismosa pa kayo kasi di naman kayo taga rito. Tama ba? Pero siya, nakakapagpasalamat muna siya bago siya umalis. Inihanda siya ng Diyos na mabuti.
bago siya mapag-bautisman, na-express niya pa yung pagmamahal niya sa mga mahal niya sa buhay. Tama? Tama ba? Lagi nung buhay pa siya, nung nag-aaral kami ng gitara, lagi niya sinasabi sa akin, pinagmamalaki niya sa akin, Kuya, tumawag ka naman sa papa ka. Alam mo, Kuya, ang sabi niya sa akin, sabi ko kasi, bakit gusto niya umuwi si Kuya? Sabi ko, ba't gusto mo umuwi si Kuya? Naghanap na siya ng pera. Sabi niya sa akin, minsan nga naiiyak ako, sabi niya, marami kasi ako gusto mo sa kanya. Kasi bata lang kasi siya eh. Pero alam niya kung kanino siya magsusumbong. Dati nung kausap ko siya nun, parang biro-biro na. Pero ngayon, masakit pala kapag naalala ko. Hindi ko naman intention na, hindi ako nahilig umiyak sa maraming tao. Nagkatalo ko, pahulong na. So, kilala niya kung sino yung mga kailangan ng pagsumbungan. Kilala niya kung sino yung bigyan niya na, kilala niya kung sino yung bibigyan niya na, o sasabihin niya na, salamat po. Kilala niya kung sino yung mga tatawagin niya. Ganun kibuti ang Diyos sa kanya. Kasi may kilala kami, marami akong kilala. Pag dumating na sa punto na gano'n ang buhay nila, sinusumpa nila ang Diyos. Tinatakwin na nila yung mga mahal nila sa buhay. Kasi feeling nila, wala naman silang naituro. Testimony ko ito, malangit nawang kaluluwa ni Sister Inday. Si Sister Inday, testimony ko nga doon sa ilan sa atin. May sakit din po siya katulad kong kay J-Bricks. Same lang. Breast cancer naman yung sa kanya. Alam niyo po si Sister Inday, lagi siyang nagbibigay sa church, mapagbigay siya. Mahilig siya mag-testimony at mahilig din siya mag-special number. Pero yung testimony niya, bago niya sabihin yung testimony niya, may verse muna. Ibig sabihin, nagbabasa siya ng Bible. Pero, kung malapit na siyang mamatay, minura niya yung pastor, minura rin niya yung Diyos. Nagalit rin siya sa mga mahal niya sa buhay. Pero si J-Drix, di ba? Bago siya, binautismohan siya ng, nakakilala nga muna siya eh. Di ba? Kasi hindi naman siya mabautismohan ng pastor kung hindi muna siya nakakilala sa Diyos eh. Binautismohan muna siya, sunod nun, nagsimba muna siya. Kung sino nakakita sa kanya sa simbahan. Tama? Nagsimba siya. Nag-aaral din siya mag-gitara. Alam niyo kung anong purpose kung bakit siya nag-aaral ng gitara? Hindi parang gusto niya kasing i-enhance yung talent, hindi para doon. Gusto niya rin tumugtog sa Diyos eh. Diba? Ngayon, darating ang araw, siguro nakikita na Diyos na hihirapan na talaga siya. Eh, pinag-try din kasi siya eh, na makaabot dito, makarating bago siya umalis. Kasi lang hindi na kinaya nung katawang lupa niya. Nung nakikita siguro ng Diyos na nahihirapan na siya, kaya hindi siya namatay, dahil nagkasala siya. Namatay siya dahil mahal siya ng Diyos. Namatay siya dahil mahal ng Diyos yung mga mahal niya rin sa buhay. Nakita ng Diyos yung effort ninyo. Nakita ng Diyos yung paghihirap ninyo. Nakita ng Diyos yung pagbabago ng puso ni J-Drix. Nakita rin ng Diyos kung paano maglingkod si J-Drix. Tama? Kaya siya kinuha ng Diyos. At saka baka kasi pag pinahaba pa ng Diyos yung buhay niya, mapahamak siya. Alam niyo ibig sabihin ng mapahamak? Sa Bible lang ibig sabihin ng mapahamak, hindi yung magdidisgrasya ka dito sa mundo. Sa kabilang buhay yun. Kaya siya kinuha ng Diyos. Naintindihan pa natin? Yeah. So, sabi ko nga dati, madami siyang kinamento. Tungkol dito sa mga kasama sa bahay, sa magulang na sa ibang masa. Marami siyang gusto kwento. Marami siyang gusto sumbong. Marami siyang gusto puntahan din. Yeah. Diba? Pero ngayon, alam niyo sabi, pagdating natin sa Ama, aalingin tayo ng mga anghel niya. Pagdating natin doon, hindi na tayo makakaramdam ng kalungkutan. Wala nang sakit at pagdurusa. Kaya mas maganda to. Amen? Lugi nga tayo eh, kasi bakit? Habang nabubuhay tayo ng matagal, hindi natin alam kung maliligtas pa ba tayo. Kasi baka matulad tayo kay Solomon. Si Solomon, ligtas na sana. Diba? Napahamak pa siya. Tama ba? Amen? Ngayon, ikaw, di ba may natitira ka pang mahal sa buhay? Sigurado ka ba na pagdating ng panahon niya, kukunin siya ng Diyos katulad ni J-Drix? O
O baka dumating talaga yung panahon niya, pinapapabayaan pa rin siya ng Diyos. Kasi hindi mo inihanda. Ayan. Yung iba, sobrang ano naman yun. Sobrang nakakakonsensya naman yun. Paparaw sila dahil wala na. Nabuhay sila para mamatay. Ganun ba? Paano mo sila ihahanda? Kailan? Payag ka, dito sa mundo, naghihirap ka. Pagdating sa kabilang buhay, naghihirap ka din. Isasama mo pa yung mahal mo sa buhay. Payag ka nun? Sino dito yung nakaranas na matinding paghihirap sa mundo? Taas kamay. Sino dito nakaranas? Hindi kayo nakaranas? Ang matinding paghihirap? Sakripisyo para sa pamilya. Pero, amen. Nakakapakot, di ba? Pagdating sa namin natin, sa puso natin, kahit na napipikon na tayo sa mal natin sa buhay. Meron na nakaalam dito. Yung mga nasaktan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pamilya. Iniwan ng pamilya. Payag ka, magtitiis ka ng gano'ng mga bagay dito. Pagdating sa kabilang buhay, paparusahan ka pa. Tapos dadamay mo pa yung pamilya mo kasi hindi mo sila inahanda. Hindi ka rin kasi naging handa. Payag ka nun? Payag ba tayo nun? Hindi naman natin alam kung bukas malakas pa tayo. Hindi natin alam kung bukas isin pa tayo. Tama? May mga ito tayo dito, malapit na rin mag-graduate. Tama ba? Ano kailangan mong gawin? Ihanda na lang. Tama ba? Kailangan mo na lang maging handa. Katulad, di ba, kapag nanonood tayo ng balita, hindi naman natin matipigilan yung bagyo eh. Kahit kaya darating yung araw na gano'n, mabubuhay ka na lang, tinatulikuran pa ng Diyos. Siyempre hindi na. Di ba? Ngayon, ito nangyari sa atin, aral ko para sa ating mga nabubuhay. At magpapala naman para sa Kanya. Tama ba? Para sa ating nabubuhay na ang turo ng Diyos is, lahat tayo lilisan, lahat tayo aalis. Hindi naman alam kung sino mauna sa atin, pwede ako. Yan. Pwede kahit sino sa ito. Hindi natin alam. Pero katulad ng kayo na kapag tinatanong, nakapaghanda ka na ba? Inihanda mo na ba yung susunod sa'yo? Naihanda mo na ba yung mga mahal mo sa buhay? Mga kayo, petiks ka lang. Inyang araw, pag namatay na naman yan, iyak-iyak ka na naman. Sayang ang luha. Diba? Paiyak-iyak ka, hindi mo naman inihanda sa Diyos. Wala ka namang effort para iligtas siya sa kabilang buhay. Hindi ka man lang nagpagamit sa Diyos. Ngayon, ang request ko lang para sa ating lahat, total mga kapatid ko naman tayo sa pananampalataya, maging handa tayo, ihanda na rin natin yung mga mahal natin sa buhay. Total, minsan naiisipin naman natin na tama tayo o nakakaisip tayo na tama. Ilalaki na rin natin sa Diyos, nagamitin na rin tayo para yung mga natitirang mahal natin sa buhay, maligtas natin. Amen ba? At inulit ko, si J-Drix, walang hanggan na yung buhay na ngayon. Hindi ka tulad sa atin na may hangganan. Sa kanya wala nang hanggan. Pagpapala ang pag-alis niya. Amen? Huwag kayo mag-isip na, baka mamaya may mag-hysterical dahil ganito, ganito. Pagpapala ang pagpala niya. Pero huwag niyo pigilin yung damdamin ninyo. Umiyak kayo kasi bakit? May mga magagandang alaala na iniwan ng Diyos kasama siya. Umiyak kayo. Tama? Amen? Ngayon, pagkatapos niyo umiyak, bangon kayo. Punta kayo sa kwarto, manalangin kayo. Sabihin natin, pag nasa kwarto na, Panginoon, gamitin mo naman din ako dahil buhay pa naman ako. Iligtas mo ang buhay ko. Tapos gamitin mo rin yung buhay ko para iligtas yung mahal ko pa sa buhay. Yan na lang yung tangi natin magagawa ngayon. Ang pagbalik natin sa Diyos. Kaya meron pang natitira sa atin. Kaya hindi pa kinukuha ang lahat sa atin. Meron pa rin natitira. Amen ba? Amen. Tayo may nalangin. Tayo tumayo. Ayan po. Sige po, manalangin po tayo. Po natin yung ulo natin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay ka ng tapat sa aming Panginoon. Totoo, Lord God, ang iyong pangako na pagkatapos mo kaming buhayin dito sa mundo ng ibawa, Panginoon. Pagdating ng sakuna, nakapahamukan, Panginoon, ililigtas mo kami, Panginoon. Kaya pag kami, Lord God, ang iyong mga anak. Mga Panginoon, dalangin namin sa mga tao nandito, Panginoon, na iniwan ni J-Drix. No, Lord God, pagdating ng araw, nawa, makating din kami, Panginoon.
papunta sa kaluluwa na Dietrich na nasa inyo pong tabi. Nawa, Panginoon, huwag kaming mapunta sa impyerno, Lord, because makapiling namin siyang muli, Panginoon. Makasama namin siya, Panginoon, dyan sa inyong tabi, sa araw, Panginoon, na itinakda mo para sa amin. Lord God, gamitin mo ang aming buhay para sa aming mga kamag-anak, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan at kapitbahay, Panginoon, upang maligtas rin sila, Panginoon. Din, Lord God, itinataas namin, Panginoon, ang aming kamay labanan upang iyong maabot, Lord God, at mailigtas mo rin, Panginoon, pagdating ng kapamakan. Dalangin namin, Panginoon, nanawa sa aming mga natitira dito, Panginoon, ay bigyan mo kami, Lord God, ng gabay upang hindi kami mapahamak, Panginoon. Din, Panginoon, sa mga magulang ni Dietrich, sa mga kanyang pamilya, Lord God, padalhan mo sila, Panginoon, ng iyong mga anghel, Panginoon, at ang iyong ibanal na Espiritu. Alawin mo sila, Panginoon, na mga ayon, Lord God, sa iyong kalooban. Mga Panginoon, bigyan mo sila ng kalingawan ng pag-iisip, Panginoon, upang hindi sila matukson sa panas, Panginoon, at tumalikod sila sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, na aming naiking buhay, ay nawa, magamit na rin, Panginoon, sa pagpupuri namin, Panginoon, at magamit namin, Lord God, sa paglilipod namin sa iyo. Bukas, Panginoon, ang sisidlan ng katawan na Dietrich ay inilibig na, Panginoon. Pagkatapos ng Lord God, nawa, bigyan mo kami ng panibagong bukas, panibagong lakas, Panginoon, panibagong kasiyahan, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord God, nawa, sa araw ng bukas, ibuhos namin lahat, Lord God, ng nasa aming puso, Panginoon. May ibuhos lahat namin, Panginoon, ng aming emosyon. Mga Panginoon, sa pagbuhos na to, Lord God, ay makita mo, Panginoon, kung gano'n namin kamahal ang iyong nilikha sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sa maikling panahon, Panginoon, ginamit mo ang kanyang magulang para siya ay sinukmani. Ginamit mo, Panginoon, sa Dietrich para magkaroon din ng kasiyahan, Panginoon, sa maikling panahon ng kanyang mga magulang. Pero, Lord God, wala namin kaming magagawa sapagkat ikaw naman ang nagmamayari sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang nakakala kung kailan kami papahamak, Panginoon. Ikaw ang nakakala, Lord God, kung ano ang ikakabuti at ikakasama. Lord God, dalangin po namin na ipakilala mo rin sa amin, Panginoon, kung ano ba yung mas mabuti sa amin at sa mga mahal namin sa Panginoon. Pinagkasa namin, Panginoon, ang aming dalangin sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Dito po nagtatapos sa ating gawain. Nang walang
ko lang, nakuha nyo na yung chords. Pangalawang araw, nakuha nyo yung strand. Pangatlong araw namin, tsaka hanggang pang araw namin. Nabuo nyo na yung kanta. So, partita nun, napakasigyan ko siya. Bakit hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Isa pa, kung aking mamasdan. Aking mamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. 1, 2, 3, and Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. may pagsubok man. 1, 2, 3, and May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sige. Gagawain pa kami. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kita mo ba? And as I look into your eyes, I see an angel in disguise, sent from God above for me to love, to hold and idolize. And as I hold your body near, I see this month through to a year, and then forever on till life is gone. I'll keep your loving near. And now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose, you give me room to grow. You shone the light of love on me and gave me air so I can breathe. You open doors that close in a world where anything goes. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And when I feel like hope is gone, you give me strength to carry on. Each time I look at you, there's something new to keep our loving strong. I hear you whisper in my ear all of the words I long to hear, of how you'll always be here next to me to wipe away my tears. Now I finally found my way to lead me down this lonely road. All I have to do is follow you to lighten up my load. You treat me like a rose.
grows. In a world where anything goes, you give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. And though the seasons change, our love remains the same, just like a rose. You face the thunder when the sunshine turns to rain, like a rose. You treat me like you treat me like a rose. You give me room to shine the light of love on me, and gave me air so I can breathe. You open doors I close. In a world where anything goes, you give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. Oh, like a rose. Just like a rose. You treat me like a rose. No, 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 no. You give me strength so I stand tall within this bed of earth, just like a rose. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast, and now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. I'm gonna open my eyes and see for the first time. I let go of you like a child letting go of his kite. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason. Why I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. I'm gonna look back in vain and see you standing there. And when all that remains is an empty chair, and now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. You walked with me, footprints in the sand, and helped me understand where I'm going. You walked with me when I was all alone, with so much unknown along the way. Then I heard you say,
I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you. When you need a friend, you'll find my footprints in the sand. I see my life flash across the sky. So many times have I been so afraid. And just when I thought I lost my way, you gave me strength to carry on. That's when I heard you say, I promise you I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, and I'll carry you. When you need a friend, you'll find my footprints in the sand. When I'm weary, well, I know you'll be near, and I can feel you when you say. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
wika po ay ganito ang pagkasaan. Kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tandaan po natin ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ano po? At hindi lang po yun, kundi ang pagharap natin sa lumalang sa atin. Kung ako po yung magtatanong, sino po sa inyong nakahandang humarap kung sakaling dumating ang kamatayan sa kanya? Siyempre, natatakot po, ayoko ba? Ano po? Pero talagang itinakda. Sabi po dito, itinakda sa tao ang minsang mamatay. At pagkatapos noon, paghukom o pagharap sa harapan ng ating Panginoon upang tayo ay hatulan. Ano man ang ating ginawa, mabuti man o masama. Alam po natin na ang ating kapatid na J. Briggs ay nasa piling ng Panginoon. Ito po'y alam namin dahil mula pagkabata, kilala ko po yan. Ano? At lalo na, itong siya po ay nagkaroon ng karamdaman. At talagang hirap at sakit na kanya pong dinadanas ay nakita po namin yun. Lagi po namin siyang pinupuntahan. At ang nakakapagtaka sa kanya, nung kanyang tanggapin ng Panginoon, pagkatapos po nun, siya rin na nagsabing, magpapabautis mo siya. At ginawa po niya yun. At nagagalak po kami dahil tama po yung kanyang ginawa sa pagtanggap sa Panginoon. At dahil doon yung kagalakan sa puso niya ay naroon bagamat nararanasan niya yung karamdaman. Nung tanungin ko po siya minsan, sabi ko, ikaw, hindi ka ba nagtatampo sa iyong mga magulang kasi wala sila? Hindi. Ay, mahal naman mo ba siya? Oo po. Alam niyo, sa iba siguro, yung pagiging malayo sa kanyang mga magulang dahil alam naman natin na kanilang magulang, ang kanyang magulang ay nandun po para bigyan sila ng mabuting ikabubuhay. Pero sa kanyang kalalagayan ay naandun po yung minsan sinasabi ko, nakakalungkot kasi yung tinatawag niya lagi, daddy, saka yung kanyang mami, wala sa tabi niya. Pero nang umuwi, galak na galak. At tapos, nung bumalik, nalungkot ka naman, siyempre. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang malulungkot kasi hindi ka nag-iisa, lagi nagkasama ang Panginoon. Yun, natutuwa po siya at nagagalak. Kahit na hirap na siya na nakita ko po yung paghihirap niya na huminga. Palaging pag akin po siyang binibiro, Hendrix, magbabasketball pa tayo. Kasi simula po nung putulin yung kanyang paa, biniro ko yan. Sabi ko, magkakapaka pa ulit. Kasi pwede namang kabitan niya. Meron nga, isa na lang yung paa, nagbabasketball pa. Sabi niya, oo, sige, pastor. Tapos, nung inano ko ulit siya, nung mali na, pagkakulit na kasi hirap na siya. Pero sabi ko, hindi bali, basta tandaan mo, kasama mo palagi ang Panginoon. At kung tayo'y haharap sa Panginoon, ngumiti ka, dahil ang Panginoon binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tayong mga tao, alam ko po, sa bawat isa sa atin, takot tayo na pumanaw sa mundong ito. Kasi pag sinabi, haharap sa Panginoon, paano ka talaga eh. Kaya nga tinanong ko po kanina kung sino po sa inyo ang natatakot na umarap sa Panginoon. Pero kung katakutan, ang dapat natin gawin ay paghandaan. Dahil minsan lang sa tao yung mabuhay, pagkatapos ng pagpanaw ay paghuhukom na. Wala pong rewind ng buhay, tandaan niyo. Lagi ko pong sinasabi, wala pong buhay na babalik pa, kundi tayo'y patuloy. Yung pupuntahan ng isang taong namatay, doon po siya magpapatuloy, hindi po siya babalik ulit sa mundo.
Kasi may paniniwala po yung iba na kumbaga nabalik na daw yung kaluluwa, pinapanganak ulit. Hindi na po totoo yun. Dahil isa lang po yung nagkaroon ng ganon, ang Panginoon. Ako. Tayo, patuloy lang ang buhay. Ang dapat lang gawin ay paghandaan ito. Handa po ba tayo humarap sa Panginoon kung sakali? Naihanda na po ba natin ang ating buhay? Maaari, sa buhay na ito, ay mayroong mga insurances. May SS, GSIS. Lahat po yun ay assurance lang sa buhay dito sa mundo. Pero pag pumanaw, hindi na po yun madadala kahit kailan. Dahil sinilang po ang isang tao, kubad. Ibig sabihin, walang dala at aalis din siyang walang dala kahit ikaw ay diliman. Wala kahit isang pusing na madadala sa Panginoon. Kaya po, ang pinaghahandaan ay ang buhay na walang hanggan. Tandaan ninyo, simple lang naman yun. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, sino mang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, muling mabubuhay. Ibig sabihin po nun, doon sa kabilang buhay, mabubuhay tayo magpakailan pa man. Yun po yung buhay na walang hanggan. O, bagamat yung ibang paniniwala ay lahat ng tao pag namatay, pwedeng pumunta sa langit. Pero ayon po sa kasulatan, haharap tayo pag namatay sa Panginoon. Pero hindi po lahat ay pupunta sa kaharian. Dahil dalawa po ang pupuntahan ng tao. Isa pong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos at buhay na walang hanggan sa kaparusahan. Tayo po yung pipili at palagi tayo din po yung gagawa kung paano po ito paghahandaan. Po. Kaya po, sa oras nito, bagamat nakakalungkot, naihatid ang ating pong kapatid na Daedric sa huling hantungan at hindi na po natin siya makakapiling. Huwag po kayong mag-alala. Dahil sa muling pagkabuhay na maguli, lahat ng namatay kay Kristo, muli pong mabubuhay. At kung tayo, kayo, ako, ay na kay Kristo, makikita po ulit natin si Daedric. Reunion po ang tawag. Gusto niyo po ba yun? Amen. Oo. Huwag kayong malulungkot dahil yung po yung saad ng kasulatan na bagamat mamatay po siya, makakapiling ulit natin pagdating ng panahon. Kaya sa oras na ito, ay paghandaan po natin ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Kasi maaaring ang paniniwala natin, pag naman ako'y namatay, pagpapamisan naman ako, kaya ipagdarasal ako, pupunta na ako sa langit. Kaya kasulatan ko may sabi, pag ang tao'y buhay pa, nayahanda niya kanyang sarili. Dahil siya mismo, siya ang hihingi sa Panginoon ng tulong, hindi po ang ibang tao. O, siya ang mananampalataya, hindi po yung kasama niya sa bahay o sa buhay. Personal po ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, ang sinabi, at kung paano itinakda sa taong mamatay, minsan at pagkatapos nito ay ang pagbuko. Yun ang paghahandaan po ng tao. Kung tayo ngayon ay may abogado, po, talagang totoong may abogado pa tayo ngayon sa buhay na walang hanggan. Yan ang ating Panginoon. Pero, pagdating ng harap natin sa Panginoon, wala na tayong abogado. Wala nang magtatanggol sa atin. Kasi pagharap natin sa ating Panginoong Hesus, hukom ngayon, hindi na tayo magtatanggol. Doon ay haharap tayo kung anong ating ginawa, kung masama o mabuti, doon tayo hahatulan. Kaya habang nabubuhay po ang bawat isa sa atin, may pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng
paniniwala at pananampalataya. Kagaya ng kay J-Trix, nanampalataya sa Panginoon. Sabi niya, kahit hindi siya gumaling, ang Panginoon kasama niya sa atin. Ang kagalingan ay inaangkat natin mga tao, pero higit ang kagalingan ng ating espiritu na makapiling natin ang Panginoon. Dahil doon, wala nang karamdaman. Pagka ikaw ay tumanggap sa Panginoon, iba lang reliyon. Hindi po, yung po ay iba ang relasyon. Kasi ang reliyon, wala pong reliyon na niligtas. Yung relasyon sa Panginoon, kung ikaw ba'y nananalig na bilang kanyang anak at siya ang ating ama, yun po yung relasyon. Relasyon natin bilang anak ng Diyos na siya ang ating ama. At sa oras na ito ay nais ko po na ihanda po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Pwede po ba yun? Gusto niyo po bang gawin sa panahon ito? Huwag kayong mag-alala kasi hindi po kayo pipilitin at hindi po reliyon ang inyong tatanggapin. Ang sabi ay ang Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Sa oras na ito ay sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako na narinig ko ang iyong mga salita. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Naisulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagharap ko sa iyo ay masumpungan mo na ako'y nananampalataya at nagtatapat sa iyo. Tulungan mo ako sa oras na ito na makasunod ayon sa iyong mga salita, sapagkat ikaw ang siyang may kagalakan ng lubos dahil sa isang makasalanan na tumanggap sa iyong pangalan, libo-libo at laksa-laksang anghel ang nagagala. Narito po ang bawat isa sa amin na inihanda ang aming mga puso at ang aming sarili na lumapit sa iyo. Kaya naman, alam namin ang kagalakan sa puso mo ay naroroon. Dahil kami na lahat na makasalanan, tinanggap ka bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ang mga pangalan na hindi masayod ay kanya nang naranasan. Kaya sa oras na ito, kami na mga nalulungkot sa lugar na ito, kami na nagmamahal kay J-Trix, dakilang Diyos, bigyan mo po kami ng iyong kapayapaan. At hayaan o Diyos, na maihatid namin siya doon sa hantungan na kung saan, Panginoon, alam namin sa pagbalik mo ay muling mabubuhay ang sino mang nasa iyo. Ngayon, O Diyos, sa oras na ito'y nasa aming mga puso at nasa aming katauhan ang iyong kaligtasan na pinagkaloob sa amin. Dahil ikaw ay namatay para sa aming mga kasalanan at hinugasan ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kaya naman, sa oras na ito, tinatagubilin ko, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga lola, ang lolo, ang kanyang ama at ina, ang mga tiyahin, at ang lahat ng mga tiyuhin, at lahat na nagmamahal kay J-Trix, Panginoon, na iyo pong pagkalooban ng mabuting kapayapaan. At sa oras na ito, hayaan mong ikaw ang aming ipagbunyi at itaas sa lugar na ito. Ngayon, O Diyos, tanggapin mo po ang aming kapatid na J-Trix sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas.
sa habang panahon. Diyan ang galing ang bawat isa sa amin. Sinabi mo, sa lupa ka nang galing at sa lupa ka rin babalik. At ang Espiritu at kaluluwa na binigay mo sa amin ay babalik sa iyo. Salamat aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang isang dating Felix, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakiramay, tumulong, sa mga nagmahal, sa nag-aruga, sa nagbantay, sa nag-alaga, sa nanay ko, sa tatay ko, kay Ate Panchi, kahit kay Ate Panchi, hindi niya tunay na ako si Totoy. Naramdam niya na nandun yung pagmamahal. At alam ko, nak, masayang masaya ka. Kung saan ka man naroon. Kasi hindi mo na mararamdaman ang hirap at sakit. Sa Kalamama, maraming salamat. Ate Len, kay Nanay Emma, salamat po sa pagmamahal nyo kay J-Trix. Maraming salamat po. Lalo na po sa financial, nung may sakit din si J-Trix. Alam po natin hindi biro yung pinagdaanan ni Totoy. Lalo na nung naputulan siya ng paa, tapos nitong hirap na hirap siyang huminga. Pero ngayon, nagpapasalamat na rin ako dahil alam kong mapayapa na siya. Maraming salamat po sa lahat. J-Trix, alam mo rin nasa kanilang ano, pero nakikita mo. Alam mo, yung mga sa buhay na nagtitipon. Bagamat nakakalungkot, lahat kami nagtipon dahil sa ikaw na namin sa mga tunay. May paniniwala na lalong higit na masaya kapatiran ng Panginoon. Salamat sa iyo sa oras na ito. Bagamat nalulubay kami sa pagyaw ng aming kapatid nito. Pero salamat sa sandaling buhay na pinagkaloob mo sa Kanya. Ay nakapiling namin sa Panginoon, nakita namin ang Kanyang kagalakan at ang iyong kapangyarihan sa aming kapatid nito. Narito po ang Kanyang mga lolo at lola, ang Kanyang mga magulang, tiyahin, kamag-anak na nagmamahal kay J-Trix. Panginoon, ikaw ang dakilang Diyos na nakakalam ng laman ng aming mga puso. At gayon din naman, nais namin ihatid si J-Trix na mayroong pag-ibig sa aming mga puso. Hayaan mo po, Panginoon, na naman ang mga inay na tinanakit sa aming mga puso, Panginoon, sa oras na ito, sa harapan ng labi ni J-Trix, sa harapan ng labi mo, ay aming pinakakawalan ito at mapapunta doon sa kalaliman ng dagat. Anumang ilalahik o pagkakalim sa puso ng bawat isa kami. Sa pangalan ni Jesus, ay aming inaasik ito doon sa kalaliman ng dagat upang huwag na muling makapalit sa puso ng bawat isa. At sa oras na ito, hayaan mo po ng iyong banal na pag-ibig ang dumaloy sa aming buong katauhan at sa aming mga puso, Panginoon, upang lalo higit na magalak si J-Trix, Panginoon. Sapagkat sa dadating ng Panginoon, muli ay magkakaharap-harap, lalo na po yan sa panagpungan, Panginoon, na narito kami na inihahanda ang aming sarili upang huwag kami na mawalay sa iyong piling, Panginoon, na kung saan si J-Trix ay naroon. Pagpalain mo po ang bawat isa naririto, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, sa kanilang puso ipagkaloob ang kagalakan sa iyo, Panginoon. Bagamat kami nalulumbay at nalulungkot, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming pinararangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan kay J-Trix. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa kanyang buong sambahayan
na ngayon ay iyong pinagpapala. At ikaw ang aming itinataas sa lugar na ito at sa aming mga buhay dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas. Sa iyong kapurihan ang karangalan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When c'è shadows fill our day, lead us to a place guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno di una mano vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be il kind desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore We hope it's so we'll intorno find e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. e la fede che hai acceso in noi. Sento che ci So many nights I'd sit by my window, waiting for someone to see.
sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along, and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. Rolling at sea, adrift on the water. Could it be finally I'm turning for home? Finally a chance to say, hey, I love you. Never again to be all alone. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my nights with song. It can't be wrong when it feels so right. 'Cause you light up my Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child.
afraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know. Tayong mga tao po ay nanggaling po ng likabok ng lupa at kalikabok din. Babalik. Kaya sa oras po na ito, ikaw na isang tao na kinuha sa alikabok ay sa alikabok din. Babalik. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Ngayon, nahihatid po namin sa huling tungan ang aming kapatid na ito, o Diyos, sa kung saan alam namin ang kanyang espiritu at kaluluwa ay nasa sa iyo po na pinakapunan. Kaya naman, kami na naririto, Panginoon, ang nagdadalamati, ay patuloy namang magpupuri sa iyo, sapagkat ikaw ang may kaloob ng lahat ng bagay at alam namin sa takdang panahon, ito ay magaganap ang kagandahang loob mo sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, ikaw ang aming pinagbubunyi at patuloy na kami magpupuri sa iyo habang ipinagsakagubili namin ang kaluluwa at espiritu ng aming kapatid na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye.
It's just